Ayan po at bago ko po batiin kayo mga subscriber ko, ay na-scroll lang po muna ibalita. Ito po ay mahalaga at masabi po breaking news po ito. Breaking news po ito. Dahil po ito si Kapiste or si parang bulldozer ang ngipin ay natagpuan pong palutang-lutang sa gitna ng dagat, nawala ng saplot at nakadapa po siya doon sa nakatihayang balyena. Kayo na po ang bahalang magkuhan doon, mag-analyze kung ito man pong balitang ito ay may katotohanan o ito'y sadyang imahinasyon lang or gawa-gawa lamang. Uulitin ko lang po, ito pong si Kapiste ay natagpuan na palutang-lutang sa gitna ng dagat, na hubot-hubad, wala na po siyang saplot sa katawan, na nakita po na nakadapa sa nakatihayang butanding. Ito naman po ay di umano. Ano po? Di umano, hindi po natin na alam. Hindi ko naman po rin nakitang personal. At yan lamang po yung nakarating na balita sa atin. Imaginin mo, pinag-iisip-isipan ko, natagpo ang palutang-lutang sa gitna ng dagat itong si Kapiso. Nakakaawa naman kung gano'n, no? So, hubot-hubad, walang saplot sa katawan, nakadapa sa nakatihayang butanding. Dahil kung totoo man po yun, ay kawawa naman. Pero, kayo na po ang bahala mag-analisa kung ngayon po ay may katotohanan, kasi hindi ko naman po kinukumpirma yan. Dahil dumating lang pong balita sa akin. Di umano. Ayan po. So, ayoko na pong ulitin dahil wala po akong topic, kundi magkwentuhan na lang po siguro. Magkwentuhan na lang po siguro tayo, no? Kasi nga po, pag mag-topic ako dito sa mga politiko, baka kumulo lang ang dugo ko. Kung i-topic ko naman itong mga taraidor ng Kalingap, ay baka ganun din, baka kumulo lang din ang dugo ko. Kaya magkwentuhan lang po muna tayo. At siningit ko nga lang po yung kay Kapisot na yan, Kapiste na yan, na yun nga natagpo ang palutang-lutang sa gitna ng dagat. Pero hindi nga po yan ang topic ko, kasi wala talaga akong topic. Ngayon po ay sige, hindi ko alam kung ito ay magbibigay ako ng konting pabuya dito doon sa makakapanood or ay makakahula dito sa aking ipaparinig sa inyo. Kung ito ba ay kung sino itong kumanta, yung aking pong ipaparinig, ay sino nga ba kaya ang kumanta nito? Ako kaya ang kumanta? Yung aso ko? Yung pusa ko? Yung boy ko? Or yung driver ko? Sino kaya ang kumanta? Ano? Subukan nyo nga pong hulaan. Kaya para gusto ko lang at ito ay parang kumbaga sample lang po ito. May paparinig po ako sa inyo, pero i-comment nyo po dyan, huhulaan po ninyo, no? Ito. Kung sino po ang kumanta nito, ulitin ko lang po. Ako kaya ang kumanta? Yung pusa ko?
yung aso ko, yung buhay ko, yung driver ko, or itong mga nandito mga lalaki, sino kaya? Hulaan nyo lang, ipaparinig ko lang muna ito. No? Kapag ikaw ang umibig at saka masawi. Ayan po kaya. Sa tingin kaya ninyo, sino kaya ang kumanta nito? At sabi ko, ako kaya? Ako ang kumanta. Yung aso ko, yung pusa ko, yung boy ko, yung driver ko, o yung mga ibang mga lalaki pa rito na nandito sa akin. Sino kaya ang kumanta nito? Yan nga po, pakicomment nyo nga po. Kapag ikaw ang umibig, kapag ikaw. Pero wag nyo na pong hulaan. Dahil baka hindi kayo maniwala. Ipapakita ko na po kung sino yung kumanta nito. Baka kasi naman kasi hindi kayo makatulog pagka hindi. Iisipin pa ninyo kung sino yung kumanta nito. Ito, sa totoo lang po ang kumanta noon ay yun pong talentado kong aso. Di ba? Nabigla kayo na. Ayaw niyong maniwala na yung aso ko ang kumanta niyan. Ito po, para lang makunin niyo, no? Kapag ikaw Yan. ang umibig Ayan. at saka masawi. Di mo ba naramdaman ito? Oh. Kapag ikaw ang umibig. Oh, di ba? Hindi kayo hindi kayo makapaniwala na yung aso ko yung kumanta. Sige. Ngayon ay mapunta tayo. Pinapaalala ko lang po sa isang relasyon po ay napakahalaga na malaman ninyo ito. Ito po ay atensyon sa lahat ng mga kababaihan, na sabi ko nga, kung kayo ay makikipagrelasyon, kanya na, yung talagang dapat, kanyan, equal. Pero mali Mali yung dapat equal sa isang relasyon. Kasi, sa totoo lang po, ayon sa pag-aaral, sa isa pong relasyon, ang mahalaga dito ay titi. Pero sige, huwag ko na pong ituloy kasi baka sabihin niyo bastos ako eh. Ito na lang po. Para lang po malaman ninyo na yung kung ano yung mas mahalaga sa isang relasyon. Kasi kung ako ang magkukwento sa inyo, baka sabihin niyo bastos ako eh. Ito na lang, Yan. Sa relasyon, mahalaga ang titi. Pagtitiis, pagtitiwala, pagtitiyaga, pagtitimpi. Ngunit ang titi ay nasisira dahil sa isang kiki. Kiki alam. Kaya mag-ingat sa kiki at alagaan ang titi. Ay, kaya ayaw ko nang ituloy dahil kasi baka sabihin niyo bastos ako eh. Kaya at least nakuha ninyo. Kaya nga, yan po ang isa sa dahilan. Lola Glo at saka Lola Silph at saka Lola Hayat. Yan po ang dahilan kung bakit takot po ako na patulan kayo. Kasi nga po, baka mamaya, pag pinatulan ko kayo, hindi nyo maalagaan yung titi ko. Huwag nyo sabihin, bastos ako. Sinasabi ko lang yung real talk tayo dito. Sinabi ko, pinarinig ko naman sa inyo. Yun po ang dahilan.
Ay sabi ko, huwag na po, tigil na po ninyo yung pagnanasa sa akin. Ayan. Di ba? Oh. Ayan. Anyway, pinutol na. Na buwisit siguro sa akin. So, yan po. So, ngayon, sige, tanggalin na muna natin yung mga... Kung basta, dyan po sa inyong tatlo na nagnanasa sa akin, kalimutan nyo na po ako, ha? Huwag na, kasi nabalitaan ko, binangungot na raw itong si Hayat saka isip sa akin, eh. At, ito naman po. Aha, ito. Yun pong kwan, sa totoo lang, naaawa din po talaga ako doon sa mga babae na hinihiwalay ng asawa. Sa totoo lang. Awang-awa po ako doon. Pero talagang ganun talaga eh. Ay siguro kalakaran na lang talaga yun, yung ganun eh. Yung bang... lahat na lang talaga nasa babae yung pagtitiis eh, sa babae. Lahat na lang ng sakripisyo na sa babae, kaya dapat minamahal natin ang mga babae. Kayong mga lalaki dyan ha, na mga unggoy, na hindi marunong magmahal sa kanilang sa babae or sa kanilang mga asawa, ay pinapaalalahanan ko kayo na dapat naman ay pahalagahan ninyo ang mga babae kasi nandyan lahat ang sakripisyo sa mga babae. Ano ba ang sakripisyo ng lalaki sa babae? Wala. Mas maraming sakripisyo ng babae kaysa sa lalaki. Una, ito na lang yung ibibigay ko example sa inyo. Yun bang yung tipong yung tipong hiniwalayan. Imaginin mo, hiniwalay ng lalaki yung kanyang asawa. Halimbawa, nung hiwalayan, naiwan itong babae. Imaginin mo, habang buhay, itong babae na dala-dala yung apelyido mo, apelyido ng lalaki. Pero yung itlog, wala na sa kanya. Nasa kapitbahay. Nasa kapitbahay na. Baka naman sabihin nyo kasi na bastos ako. Ay, ito naman po yung masasabi ko. Ito eh. Baka naman sabihin nyo na nagkuhan lang ako. Kasi talagang, totoo naman talaga yon. Imaginin mo, hiwalayan nyo yung babae. Dala-dala nga naman yung apelyido mo. Tapos yung itlog, wala na sa kanya. Nasa kapitbahay na. Or nasa iba na. Ito po Kawawa talaga yung mga misis na hiniwalayan ng mga mister. Kasi yung apelyido, dala-dala pa. Yung itlog, nasa iba na. Oh, di ba? Mali ba ako? Ayan po. So, kanina, yung narinig ninyo yung kumanta yung aso ko. Pero ito nga, ipapakita ko na naman, ipakita ko sa inyo kung gaano ka-talented
itong mga aso at saka mga pusa ko. Ito yung isang alaga ko na kumakanta rin. Na kung ayaw mo na papalitan matapos ang kinig pag-ibig ko na nga iwan mo ako di ako laruan ay iniwan. Oh. Yan, ganyan po katalented itong mga alaga ko. Hindi po kagaya ito ng mga inampon ng kalingap na mga bubo sa kabubububuhan. Kagaya nitong butanding na ito. Pamilyang butanding. Inampon, pinalamon, binigyan ng magandang buhay. Ayun, tinaraidor pa ang kalingap. Kaya mas maganda, mag-alaga na lang kayo ng hayop, i-train ninyo, at sisiguraduhin ko sa inyo, masisiyahan pa kayo. Pag yan ay na-train ninyo, kumanta, or ano pa man yan, sumayaw, aba, ay masisiyahan kayo. Kasi naman i-train ninyo, palamunin ninyo, tatraidormin pa kayo, tulpo pa kayo. Ngayon, ito ang katunayan kung bakit ganito ako mag-train ng mga alaga ko. Ito pa isa. Hindi lamang sa pangapagkanta. Mahuhusay itong mga pusa, aso, maging itong alaga kong unggoy. Ang gagaling, tingnan mo naman. Di ba? Kisa, nag-alaga itong kalingap. Ngayon, walang talent. Ang talent niya, hello guys! Salamat po sa inyong palipad, sa pakulay. Guys, nahiya ako guys. Kasi itong ngipin ko, sungki-sungki na guys. At saka itong mukha ko guys, parang mukhang kabayo. Ganyan po. Pero, pinagtiyagaan siya ng turuan ng kalingap na magkaroon ng utak. Wala talaga. Hindi, nung nasa kalingap yan, may utak pa. Pero nung wala na. Nung tumiraidor na sa kalingap, wala nang utak. Magla-live ka, wala kang topic. Mabuti na ito sa akin. Antimano sinasabi ko, wala akong topic kundi magkwentuhan na lang tayo, di ba? Ganun 'yun. Hello guys. Magpalipad pa kayo guys. Ako guys, masama ang pakiramdam ko, pero sige,ag-aantay lang ako hangga't mayroon kayong ipalipad. Putang ina. Alam mo ang natutunan nito ngayon? Kabastusan. Hello guys! Nahihiya ako guys magpakita kasi mukhang kabayo ako. Yan. Yan po yan. Ito. Ito ang katotohanan. Sandali ito ang katotohanan ako siya mismo. Kaya nahihiya yan na magpakita yung mga paganyan-ganyan niya, kaya nahiya, kasi mukhang kabayo talaga. Mukhang kabayo na nasungki ang tingnan naman, pero ito, yan, ito yan, Yan. Ayan, Ayan. Di ba? Kaya yon. Hello guys. Di ba? Tapos i-insultuhin pa niya si Kuya Bal. At alam niyo to, kaya hindi na po tinanggap ni Kuya Rab itong si Wakwak.
Alam niyo, saya-saya nga rito itong grupong ito. Si Wakwak at saka si Redsin na naka-bloated na. Yung parang yung mukha niya parang nang inimbalsa mo. Si Redsin yan, parang inimbalsa na muna yung mukha. Tapos itong si Kapiso. At saka itong si Kabayo na songke na may anghit pa. Ito, tingnan nyo ha. Pag hindi naman kayo nanginig dito sa galit sa mga hayop na to. Ito, tingnan nyo. Masaya ang live. Sana walang magbabago sa inyo, kapeso. Tanungin niyo po si Dr. Lab. Tanungin niyo si Dr. Lab. Ba't pa kayo biglang magbago? Ayun. Baka pag kinasuhan, lumipat sa Oo, baka mamaya mag-alapin ni Rico yan. Tapos kinuha tayo. May lahat yan ako. Basta sinasabi ko, lahat ng aking kontrademanda magaganap sa Paranaque. Yan ang ibig sabihin. Alam niyo na yun. Masaya Gago. ang live. Sana walang magbabago sa inyo, kapeso. Tanungin niyo po si Dr. Lab. Paranaque. Anong kontrademanda mong hayop ka? Di magkontrademanda ka sa Paranaque, hayop ka. Hindi maapektuhan si Kuya Bal dyan. May pira ang kalingap. Ay ikaw, buisit ka. Bakit? Kung sa Paranaque mo isasampa ang kontrademanda mo, hindi ka ba pupunta ron? Parehas lang kayo pupunta. Bubo talaga. Ito yung sinasabi ko. Na mas matatalino pa itong mga alaga kong hayop isa dito sa mga nagtaraidor sa kalingap. Mas matatalino pa. Mga tarantado. Ha? Maniwala kayo. Tarantado talaga. Ang kapal ng pagmumukha nitong hayop na kabayo na ito. Tingnan. Biyan, lapag mo Gcash mo. Pero, na-MBR na si Baltic. Tingnan mo. Tingnan mo, Baltic ang tawag kay Kuya Bal Santos Matubang. Tarantado talaga itong angit na ito. Ano itong putang anong to? Isa pa ito. Nagsabong kami ni Tatay Piran. Napasarap sa derby. Nakalimutan ko, may appointment pala ako. Ano ba yan? Sensya na ha, dun sa mga naghintay ha. Napasarap eh. Shoutout ko sa inyo lahat mga kadol. Kanina po ba ako hinihintay? Sa mga naghanap sa akin, isa lang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito lang si Kapeso sa puso nyo. Naku, nasayang lang to. Diba? Ang sinasabi niya maliwanag na nagsabong sila ni Tatay Biran. Yan yung parautog ng sinasabi, paralisado, pero parautog. Ang kwan lang dito ngayon, ang masama nito ngayon, mukhang nasingitan siya. Dahil yung natagpuan na palutang-lutang, itong si Kapiso sa gitna ng dagat na walang saplot at nakadapa sa nakatihayang butanding. Delikado. Anyway. Ay, nakadis yun. Ang hirap. Grabe. Wala na akong masabi. Anyway, bago po tayo magwakas ay siyempre, hindi man po natuloy yung impeachment hearing kahapon, ay pasalamat pa rin po ako
At at least kahit paano ay hindi kayo pwersado na nanood dun sa June Birana Vlog sa hearing, impeachment hearing ni VP Sara. Hindi ko lang po alam kung mamayang alas 10 ay may hearing. So parang antabayatan pa rin po natin kung matuloy yung hearing mamayang alas 10. Ano po? So yun. Basta po, sabi ko nga, wala akong topic ngayon. Talaga itatopic ko talaga itong mga subscriber ko. At gusto kong muling pasalamatan kayo. Walang katapusang pasasalamat ang nais kong iparating sa inyo. Wala ring katapusan na panalangin ang gusto kong iparating sa inyo. Na sana hindi na kayo magkakasakit at yung may mga sakit ay pagalingin na nawa ng ating Panginoon. At yung nasa hirap ang pamumuhay, paalawanin na ng ating Panginoon ang inyong pamumuhay. Ibigay na nawa sa inyo ang blessings na walang katapusan na kagaya ng pagbibigay niya sa akin ng mga blessings. Kaya naman po, lagi kong pinapaalala ito, pananampalataya at pagtitiwala lamang po sa ating Panginoon ang ating ibigay sa Kanya. Buong puso po ay ialay natin sa Kanya. Wala pong ibang tutulong sa inyo kundi ang ating Panginoon. Maraming salamat po at hanggang dito lamang po sa lahat po ng mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.